Maulan na araw mga kagulay, welcome back sa aking channel. Greggy Farmer nga po pala ulit to. Bali ngayong araw na to mga kagulay ay mag-harvest tayo dito sa ating talong mga kagulay. Kung mapapansin nyo, nanilaw na siya mga kagulay. Sa dire-diretsong ulan talaga, wala na tigil. Kung inaayos namin nakaraan yung drip, ngayon naman talagang dire-diretso na yung ulan. Pero kakapit pa rin namin yung drip mga kagulay kasi baka biglang uminit ng dire-diretso din. Madali lang kasi matuyo tong anong to mga kagulay. Itong lupa na to mga kagulay, madali lang siya matuyo, kaya kakapit pa rin namin yung drip. Bali papakita ko sa inyo mga kagulay yung pang 14 harvest natin. Kahit ganitong nanilaw na siya mga kagulay, di na ako makano to kasi umaambon, mababasa tong pang pang video natin mga kagulay, tong cellphone natin. Ayan siya, ayan, naninilaw na talaga siya mga kagulay. Pero kahit pa paano, sa awa pa rin ng Panginoon ay may na-harvest pa rin tayo mga gulay. Bali kagahapon nag-harvest kami para sa Leyte mga gulay, pero 300 lang yon mga gulay, hindi na siya 400. Bumaba na talaga siya kasi nanilaw na siya mga kagulay. Tapos tong para sa San Franz, ito. Bali 300 yon. Bali ito yung mga class class A na para sa San Franz mga gulay kay Madam Barlisan. Ayan siya. Bali 29 na vacuum tag kikinse mga kagulay. Tapos may 10 kaya naging 440 siya mga kagulay. Saka hindi ko rin tatanggi mga kagulay na marami tayong class B ngayon. Maabot ang class B natin ngayon ng mga 180 mga kagulay. Gawa nga na wala ng abono. Mag-iisang buwan na talaga, sa totoo lang mga kagulay, mag-iisang buwan na walang abono yung ating talong. Panay pulyar na lang, hindi rin naman kailangan pa rin ng abono kahit na may pulyar. Kailangan pa rin na may abono siya mga kagulay. Kaya ganyan, naging na siya. Saka mag-aapat na buwan na rin naman siya mga kagulay sa 3 buwan kalahati pa lang mga ganun mga kagulay. So ano ba ngayon? November, December, January, February. Mag-aapat na pala mga kagulay kasi magpe-February na. Mag-aapat na buwan na siya mga kagulay. Ito may mga siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kapag 10 na tag 15, 150 plus 2 15, 180 siya mga kagulay. Bali ang kabuuan niya kapag 450 to halimbawa plus 300, 750. 740 lang mga kagulay kasi hindi naman sumakto to na 450 mga kagulay. 740 lang ang natin mga kagulay. Ang natin dito sa 14 harvest. Bumaba na talaga siya ng bigla mga kung nakaraan 1,000 mahigit. Ngayon ang laki ng binaba niya mga kagulay kasi talagang hindi na siya nabunuan talaga, tapos umano na rin yung bunga niya. Kumbaga matataas pa rin naman siya, mahaba pa rin, kaso lang hindi nakadamihan mga kulay kasi siyempre may pollinator na nga tayong na gumagala dyan, yung bubuyog. Kaso lang nung meron na, inulan naman siya ng inulan mga kagulay. Siyempre mga pollinator natin hindi naman lumani ng tagulan, kaya talagang bumaba siya ng biglaan mga kagulay. Bali 740 740 plus itong 180. Kayo na lang magkwenta mga gulay. Lagay ko na lang mamaya dyan sa title kung ilan lahat mga gulay. Mahina kasi ako sa math. 740 plus 180 na mga kagulay na class B. Bali naka-harvest din tayo dito sa natin, sa ampalaya natin mga kagulay yan. Wala na rin abono yan mga kagulay kasi umuulan nga dito. Ayan. Bali ito 40 rin to. 80 lang ang inabot ng ampalaya natin mga kagulay pang 5 harvest. Yan. Kung titignan nyo rin naman yung ampalaya, maganda naman siya mga kagulay. Ayan. Quality naman siya. Ayan. Wala naman siyang back-back. Wala naman siyang mga gulay. Bali, 80 lang itong inabot natin itong ating ampalaya. Tapos meron din ganyan mga gulay yan. Hindi maiwasan. Gawa nga hindi makapag-spray din. Yan siya. Tapos meron doon dito na kumuha rin ako ng pang-ulam mga kagulay. Yan siya. Mga pang-ulam natin. Sumobra naman siya sa kilo. Kaya yung mga ganito, hindi ko na siya hinalo doon mga kagulay. Yan. Yan, ito class A pa man sana to kasi hindi ko na hinalo kasi sobra na sa kilo. 40-40 lang mga kagulay. Yan siya. Ito pang-4 na harvest. Ang na ito mga kagulay, ang pangalan nito, ang variety nito mga kagulay ay Galaxy Max F1. Ito ang variety naman nito mga kagulay ay Calixto F1 mga kagulay. Yan. Bali dito, kung titignan nyo dito, nagla-land prep kami dito kaso talagang inulan ng inulan kaya tinigil namin mga kagulay. Yan.
Tinigil muna namin kasi tubig-tubig siya. Bali nag-adjust kami mga 15 na lang siguro ng February na tataniman to mga kagulay. Pero meron na tong punla mga kagulay, naka-order na kami ng punla. Sabi naman nung na nahuli rin siya na nagpunla kaya eksakto rin siya sa akin. Sana nga umaraw na dito sa amin para makapag-land prep naman kami ng maayos mga kagulay. Kasi ang tatanim dito, imbis na doon sa kabilang tataniman ng talong, dito na lang siguro mga kagulay. Dito yung talong at saka atsal na tag 3,000 mga kagulay. Yan siya, yan yung tataniman. Lahat yan, paghatiin na lang yan mga kagulay. Mas may unting sili na labuyo na 1,000 doon siguro sa gitna na lang ng pangalan ko, ampalaya mga kagulay. Pero kung kakasya pa siya dito ko siya lalagay mga kagulay. Pero kapag di nakakasya, halimbawa, isisingit-singit ko na lang doon. Tapos doon sa Mayo, doon na naman sa kabila doon, mga kalahating hektarya pa siguro doon. Ganito rin kalaki yon mga kagulay. Papakita ko sa inyo. Ganito rin kalaki yon sa kabila mga kagulay. Yan. Mga sobra kalahating hektarya to mga kagulay. Tansya ko. Yan, hanggang doon sa may mga puno ng nyog. Paikot dyan. Yan, hanggang dyan. Mga nasa sobra kalahating hektarya doon. Mga kalahating hektarya lang mga kagulay kasi parang mas malaki to mga kagulay. Yun yung tataniman ko rin ulit ng atsal at saka labuyo naman. Yan. So, bali ulitin ko mga kagulay. Ito ay pang 14 harvest. Medyo nagloko na yung talong natin kasi sobra na sa ulan talaga mga kagulay. Hindi na makapag-abono. Kung nakaraan, naalala nyo, sabi ko 3 linggo na ngayon. Pang 4 na linggo. Ibig sabihin na 4 na linggo. Isang buwan na siya walang abono mga kagulay. Nasasalisahan ko lang siya kung minsan mga kagulay ng pulyar. Kaso kung ngayon, wala talaga mga kagulay. Yan siya. Yan. Pang 14 harvest. Bali 740 saka marami na rin siya namatay dito mga kagulay. Marami na rin siya namatay talaga sa sobrang ulan. Di naman siya nababahaan, kaso lang dito lang talaga makapag-abono mga kagulay. Siyempre basa na yung lupa, di na pwedeng abonohan. Kaya isang buwan na rin siya. Pang 4 na linggo na siya sa ano bang araw ngayon? Lunes? Bukas. Kasi every Tuesday ako nag-aabono. Ibig sabihin pang 4 na. Isang buwan na dyan talaga siya na hindi na kung makikita nyo. Ayan, kahit malayo sa video mga kagulay, makikita nyo naninilaw na talaga. Kaya ang gagawin ko siguro dyan, tatanggalin ko lahat ng dilaw. O kaya kapag hindi makuha siya mga kagulay, baka iratong ko na lang mga ganun mga kagulay, bala na. Kung anong gagawin kong diskarte dito mga kagulay, kasi pag 4 na buwan pa lang naman siya, kumbaga ano pa yung mga puno niya, maganda pa. Kaya baka kung bahala na, unahin ko muna tanggalin yung kung makikita ko siya na makaka-recover, hindi ko na siya iraraton mga kagulay. Pero kapag halimbawa hindi pa rin siya iraraton ko na lang siya para magsabay-sabay din yung labas ng panibagong talbos niya mga kagulay. So update ko na lang kayo mga kagulay. Pero marami pa rin naman siyang bunga, may ma-harvest pa rin siya. Kaya nga sabi ko sa inyo na babawasan ko na lang siguro, tatanggalin ko na lang yung mga dahon na na mga nanilaw talaga mga kagulay. So ayun mga kagulay, hanggang dito na lang ako. Sa bago pa lang sa munting channel ko, huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Click niyo na rin po yung notification bell para updated kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa pagtatanim ko ng gulay, para malaman niyo rin yung mga technique ko kung akma ba sa inyong mga pagtatanim. Okay lang din naman na gayahin nyo mga kagulay, okay lang naman din yung gayahin kasi may maraming mga basis na mga kagulay na bulok nga daw ang style. Pero dun sa bulok na style mga kagulay ay kumikita pa rin naman tayo kahit papaano mga kagulay. Hanggang sa muli mga kagulay, magandang araw ulit sa inyo. God bless po sa ating lahat.